Guys, magandang umaga. Ang mainit nating update na pag-uusapan na ngayong araw na ito ay pumapatungkol po sa TVJ and Tape Inc. We all know naman guys na ang dalawa pong ito ay mayroong pinagdaanan at pinagsamahan na rin naman na ka-OG. Kahit po papaano ay naging maayos naman sila noon. Hindi po natin maitatanggi na maganda rin ang naging samahan nila dati. Pero dati yon. Pero kasi umabot na ngayon sa punto ng angkinan, trust issues. Kaya naman umabot na po sila sa punto pong ito na kinakailangan talaga na maghiwalay na lamang sila. Kasi minsan talaga hindi mo masasabi na porke matagal mo nang kasama ay hindi ka na tatraidorin. Lalo na't hindi lamang po ito patungkol sa friendships. May iba ng mga taong pumasok, nang himasok, collegiate taricats. Kagaya nitong company ng tape. Okay sila noon, pero dahil bumasok ang mga anak, sila na ang bagong management, ayun na, nakialam na, collegiate taricats, ganito, ganyan. So, syempre, hindi naman po basta-basta papayag na lamang ang TVJ. Lalo na't kanila pong tatanggalin ang matagal na nilang nakasama and hindi naman po makatwiran yung kanilang mga dahilan. So, ang TVJ dito, hindi lamang po trademark ang pinaglalaban. Ang relationship, ang samahan na ka-OG. Pero ang masaklap dito, hindi pala ganun yung kabila. Pera-pera lang pala itong iniisip nung kabila. So, palagay niyo po ba magkakasundo ang dalawang partido kapag kaganon? Hindi, dahil magkaiba po sila ng paninindigan. So, ngayon, kung utang na loob po ang pag-uusapan na collegiate taricats, madali lamang pong maibibigayan ng TVJ kahit hindi naman talaga kailangan. Kasi at the end of the day, without TVJ, wala rin pong Itbulaga. Without Joey De Leon, wala silang titulong Itbulaga. So, kumbaga kung ano po ang pag-uusapan, utang na loob, yes, andun po tayo na sila po ang nag-produce ka-OG. Baka kasi sabihin nila, bakit? Kung hindi ba dahil sa Tape Inc. ay palagay ninyo may Itbulaga pa? Kung hindi nagsakripisyo si Romeo Halosos Sr. na kahit lugi na ang PSI, pinili pa rin niyang i-produce ang Itbulaga kahit wala nang kita talaga ito. Tingin ninyo may Itbulaga pa, baka mamaya baliktarin po tayo at ganyan ang itanong. Kasi syempre, ganunan lang yan sumbatan lamang po yan. Kaagala ninyo yung respeto, di ba? Yung respeto na sinabi ni attorney, ni attorney Bukoy, ibinalit ba naman ni attorney Maggie sa TVJ? Grabe nga naman yun. Yung respeto na hinihingi ng taong bayan sa Tape Inc. ay ibinalik naman ng mga pro-tape sa TVJ fans. Grabe nga naman. Kaya i-appreciate po natin. Totoo naman na meron din pong naging sakripisyo si Romeo Halosos dito. Pero kasi pare-parehas naman po silang nag-sacrifice. So kung utang na loob po ang pag-uusapan, collegiate taricats is that applicable lamang po ito kung hindi sila tinatarantado. Hindi sila inaagawan ng titulo. Biruin niyo after everything, nakakuha pa rin at kumukuha pa rin po ang Tape Inc. ng respeto sa TVJ. Nire-respeto pa rin ang TVJ kahit po slight na lamang ang Tape Inc. sa paggamit po ng titulong Itbulaga. Nire-respeto pa rin na yung kanilang karapatan. Although, ganito na po ang mga pinagdaanan ng TVJ sa kanila. So, dun pa lang, it's a big deal na. Tapos, ngayon naman ang mga pro-tips sasabihin na ang TVJ walang utang na loob sa mga taong nagpayaman sa kanila at the same time ay nag-produce at sumugal talaga sa Itbulaga na noon pa man nga daw po ay lugi na. So, kung makikita nyo po dito sa larawang ito, ayan, magkakasama nga po sila dito and ang sabi sa caption is that huwag kalimutan na ang ninuno ng Itbulaga. Ang mga nasa likod ay pawang tauhan.
So, parang lumalabas na ang TVJ pa ngayon ang gahaman, di ba? Kung utang na loob po ang pag-uusapan natin, Collegiate Tarbicads, ay bakit po natin yun ibibigay kung wala naman talagang dapat na pagtanaw na utang na loob? Charis, paano po ito ibibigay kung sila naman po ay inaangkinana ng titulo, inaagawan ng pagmamay-ari? Medyo magulo, no? Nahihirapan din ako explain. Pero, ganito guys. Yung papaano ka magbibigay ng utang na loob kung ang kasama mo palang producer, like the Tape Inc., ay palihim kang ninanakawan or tinatraidor. Yun nga po, ang unang pagtatraidor dito ay pagpaparehistro ng titulong Itbulaga na wala pong kaalam-alam ang TVJ. Walang kaalam-alam si Henyo Master Joey De Leon. So, yung husto yung trabaho mo, masaya ka, akala mo walang problema, pero yun pala yung pag-aari mo ay nasa kanila na. Sa isang kumpanya, ganda ng trabaho mo, ang ganda ng tiwala mo, pero yun pala ay niloloko ka na, inuuto ka na, ninanakawan ka na. And diba guys, pinaglalaban ng TVJ na kaya nila ginawa yon, sila nagparehistro kahit walang kaalam-alam ang mga host, kasi bakit kailangan pang ipaalam, company nila ang may-ari nung titulo na yon. So yun yung yun yung pinaglalaban, diba, ng Tape Inc. na kung saan company ang owner ng Itbulaga. Pero papaanong mapupunta ito sa Tape Inc. kung 1979 ay nasa PSI ito? So, I think, ang katwiran po kasi dito ni Romeo Halushos Sr. is that kanya ang PSI, kanya rin ang Tape Inc. Kaya kanya ang titulong Itbulaga or kanila ang titulong Itbulaga. Sa company nila ang titulong Itbulaga. Kasi parehas po yung pinagdaan ng producer ng Itbulaga, yung PSI, and ngayon nga itong Tape Inc. Pero base dito sa cross-examination na ginawa nga po ni Attorney Buko de la Cruz is that wala naman pong naipakitang papeles, pruweba si Romeo Halushos Sr. patungkol po na siya ang nagmamayari ng PSI and Tape Inc. And kababagsakan nga lang rin po nito is that kung company ang may-ari is that PSI yon, hindi po Tape Inc. Dahil wala naman pong papeles na nakasaad na na ililipat lahat ng pag-aari ng Tape Inc. ay ng PSI ay ililipat na sa Tape Inc. Wala pong ganon. So, kung meron po sana silang may papakita na pruweba, Collegiate Tarbicads, na lahat ng pag-aari ng PSI ay inililipat na sa Tape Inc., baka sakali ka-OG na maaari pa. Pero mukhang wala naman po silang ganon na written na evidence. So, sana maungkat po yan. Sana po ay pagbasehan din ito ng Korte Suprema. Sana pag-aralan po nila yan, Collegiate Tarbicads, para mahalungkat po talaga lahat-lahat upang doon mapagbasihan kung sino talaga ang tunay na may-ari ng titulong Itbulaga. Siyempre tayo, kampante po tayo na TVJ yan. At saka for na lamang sana, wag nang pera-perang usapan. Itbulaga kasi to ito po ay malaking parte sa buhay ng Pilipino. So, kahit wag na sana yung pag-aari ang pag-usapan, yung kagustuhan na lamang ng taong bayan, kasi parte ito ng history ng Pilipinas mag-giveaway na lamang sana kung talagang mahal po ang taong bayan. Kasi yun yung gusto And siguro naman, kaya rin nilang magpasikat ng sarili nilang noontime show kung may tiwala po sila dito sa mga bago nilang recruit na host. Sabi nga dito, huwag natin kalimutan ang ninuno ng Itbulaga. Laging isaalang-alang na may ugat ang bawat tagumpay. At sa larawan na ito ay hindi batid kung sino ang nagdadala ng may-ari ng show na inaangkin ng sinuman. Ang tagumpay na ito ay utang na loob niyo sa ama ng Itbulaga, si Mr. Halushos or Tape Inc. Mahiya kayo sa pinag-ugatan ng lahat. Ngayong mayabong na ang programa ay pinuputol
ninyong ugat at pilit na inyong inaangkin ang puno. Tahan ang pinakamasaya, #Itbulaga, only GMA Network Kapuso. So, di ba? Sinasabi nga po nilang walang utang na loob ang TVJ. Yan po yung laman ng message po na ito. Huwag daw kalimutan na si Romeo Halosos Sr. ang nagsakripisyo para po sa Itbulaga. Bakit siya lang ba nag-sacrifice? Bakit siya ba nakaisip ng titulong Itbulaga? Bakit? Kung siya ba ang nakaharap sa TV, tatangkilikin ba yan ng mga tao? Kung hindi ba dahil sa TVJ ay may Itbulaga pa rin ba hanggang sa ngayon? So, hindi ito, sama-sama sila dyan na nagsakripisyo. Kumbaga ay, without TVJ din naman, wala rin po silang programang tatagal ng 44 years. Without Joey De Leon din naman, wala po silang titulong Itbulaga. And vice versa, kung wala rin naman po ang Tape Inc., wala rin pong magpo-produce. So, kumbaga ay kung utang na loob ang sinasabi po ninyo, bakit TVJ lang ang hinihingan nyo? Dapat parehas po yan. Pero kasi ang mahirap dito, dalawa sila dyan, dapat magkakasama sila. Kaso merong isang, meron po isang gahaman na gusto pong angkinin lahat. Kaya ayun, nasira po tuloy. Nagets nyo, dapat until the end, magkakasama po sila. Pero hindi meron pong isang gahaman na sa halos lahat naman ata ng sitwasyon kapag meron pong isang gahaman sa grupo ay po talaga, watak-watak. Yun, natumbok din natin sa wakas yung nais po nating sabihin. Samantalang isa rin po sa hindi matanggap ng mga legit Americans ay ang pagtatalak nitong sa Attorney Maggie. Na kung saan, kung meron mang hindi dito marunong rumespeto ay ang TVJ yon dahil sinasawalan tabi ang kanilang karapatan sa pag-aapela. Please, TVJ, respeto ho sa Tape Inc. Pakibasa, grabe nga naman yon. Respect the rules and procedures. Sinabi ng Legal Counsel ng Tape Inc. na si Attorney Maggie Abraham Garduque na malugod nilang tinatanggap ang paliwanag ng IPO. Ayon sa IPO, ay maaari pa rin gamitin ng Tape Inc. ang pangalang Itbulaga sa kanilang programa dahil hindi pa raw final ang desisyon at adjudication officer ng BLA, IPO, at maaari pa itong iapila. So, ayun na nga ka-OG. Ang lakas mang utos, napaka-bossy naman nitong si Best Pills. Please daw, baka naman, TVJ, respeto daw sa Tape Inc. Kulang na lang sabihin na luhod-luhod din pag may time. Samantala, sabi naman ni Daryl Makipaki, true, ayaw banggitin ng tape ang merchandising. Class 41 is certainly going to be in the hands of Joey De Leon. So, yan po ang intayin natin. Baka po January hanggang March, intayin po natin na lumabas ang certificate nitong si Joey De Leon. Yan din ang talagang magiging sagot para sa katahimikan ng lahat, ka-OG. Kapag mayroon na pong Class 41 ang TVJ, ay talagang maisasampal po sa lahat ng mga nagsasabi na hindi pa aprobado si Joey De Leon. So hanggat wala pa po ito, ay marami pa rin po talagang tatalak at tatalak. So intayin po natin yan, saka po tayo ulit bumwelta sa kanila. Ayan po, ipunin po muna natin ang lahat ang gusto nating sabihin sa kanila. And kapag paglabas ng certificate doon natin ibuhos, ewan ko na lamang po talaga kung hindi po sila mapalunok laway. Sabi naman ni Rome Talud, magandang umaga sa iyo. Hindi na rin mapupunta sa tipang merchandising kung sakasakali kasi sa IPO si Joey ang creator ng Itbulaga. So hindi rin nila pwedeng pagkakitaan at hindi kanila. Pag lumabas pa yung trademark Class 41, lalo nang hindi nila pwedeng gamitin sa TV or kahit anong shows. Yes guys, paglabas po ng Class 41 ni Joey De Leon, yung certificate ng approval ay may karapatan na po talaga ang TVJ, no?
na pahintuin sila sa kanila pong pag-ere. Dahil for merchandise, sabihin na nga po natin na valid pa rin ang kanilang registration sa APO. Pero for merchandise yon, kaya naman na po pwedeng gumawa ulit ng next na hakbang ang TVJ Camp upang sa gayon ay pahintuin, hindi lang temporary injunction, kundi talagang pahintuin sa pag-ere. Dahil nasa kanila ang Class 41 and merchandising ang sa Tape Inc. Samantala, sabi naman ni Eddie Bucayo, cancelled na kasi ang registration nila at na-award na kay Joey De Leon ang Itbulaga mark. Siya ay absolute and exclusive rights to register the trademark, Itbulaga and EB mark. Alam naman siguro yan ni Atty. Maggie yan. Kaso alam niyo na, client niya ay Halusos Brothers, kaya ipagtatanggol niya yon. Ang mahal kaya ng bayad sa abogado, kaya dapat ay susulitin. Kaso parang tagilid na laban nila dyan. Naglalakas-lakasan na lang ng loob ang taga-Tape Inc. So, ganyan po halos lahat ng mga nababasa nating comment, no? Ka-OG, kayo po ba? Anong inyong say patungkol sa usaping ito? Pa-comment na nga lang din po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates, okay?